Alam mo ba? Alam mo ba na noong unang panahon pa ay may mga tao na sumasamba sa araw, o tinatawag na sun god worship? Alam mo ba na maging sa banal na kasulatan, ay mababasa din natin na may mga taong sumasamba sa araw, at lumaganap na ito sa iba't ibang bansa sa mundo? Para malaman natin, samahan niyo akong talakayin ito. Ang sun god worship ay sinasabing nagsimula sa Babylonia, sa panahon ng pagpapatayo ng Tower of Babel, na pinamunuan ni Nimrod. Si Nimrod ay mababasa natin sa banal na kasulatan sa Genesis 10 verse 8 hanggang 11. Sinasabi diyan na si Nimrod, isa pang anak na lalaki ni Cos, ang kauna-unahan sa daigdig na naging dakila at makapangyarihan. Siya rin ang pinakamahusay na mga ngaso. Sa katanyagan ni Nimrod, na siya rin ay naging hari ng Babylonia, ay pinangunahan niya ang pagpapatayo ng isang tore, na tinatawag na Tower of Babel. Na ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan sa Genesis 11 na sa simula iisa ang wika, magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Pagdating sa verse 4, ay mababasa natin na sinasabi nila na, "Halikayo, at magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng, abot sa langit upang maging tanyag tayo, at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig." At ito ay hindi ikinatuwa ng ating dakilang amang may likha na si Yahweh. Kaya mababasa sa verse 7 na nagsasabing, "Ang mabuti ay bumaba tayo, at guluhin ang kanilang wika, upang hindi sila magkaintindihan." Kaya pagdating sa verse 8 ay ang mga tao ay nagkawatak-watak sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng tore. Dito nagsimula ang iba't ibang lingwahe sa daigdig. Ayon sa historian na si Eusebius, na si Nimrod ay may asawa, at ito ay si Semiramis. Sa pagkamatay ni Nimrod, si Semiramis ay gumawa ng isang pinakamatapang na pag-angkin. Ipinahayag niya sa publiko na sa pagkamatay ni Nimrod ay nabuhay siyang muli bilang Diyos ng araw, or sun god. Bilang sun god, ginamit ni Nimrod ang kanyang mga sinag ng araw upang mahimalang ipasok ni Semiramis ang isang bata. Ang batang ito ay itinuturing na banal na ipinaglihi. Ang pangalan ng bata ay si Tammuz, na inaangkin niyang si Nimrod ang muling pagkakatawang tao, o tinatawag na reincarnation ni Nimrod si Tammuz. Dito na nagsimula ang mga tao na sumamba sa araw, o tinatawag na sun god worship. Ang sun god worship ay nakapropeseya na sa banal na kasulatan, na galit ang ating dakilang amang may likha, dahil sa karumal-dumal na ginagawa ng mga tao, sa panahon ni Prophet Ezekiel na mababasa sa Ezekiel 8 verse 14 hanggang 16, na nagsasabing, "Dinala niya ako sa pintuan sa hilaga ng pagpasok sa templo, at do'y may mga babaeng nananangis para kay Tammuz. Sinabi sa akin ni Yahweh, nakikita mo ba yan? Masahol pa riyan ang makikita mo." Dinala niya ako sa patio sa loob ng templo. Sa pagitan ng balkonahe at ng altar ay may nakita akong mga 25 tao. Nakatalikod sila sa templo, nakaharap sa silangan at sumasamba sa araw. Balikan muna natin si Nimrod sa pagtayo sa Tower of Babel. Sinasabi sa verse 9 ng Genesis na mula roon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig, dahil sa ginawa ng ating amang may likha na si Yahweh, na guluhin ang kanilang wika. Kaya noong nagkawatak-watak ang tao mula sa Tower of Babel, ay iba't ibang lingwahe ng tao ang nagsama-samang kumalat sa buong daigdig. Kaya doon nagsimula ang lingwahe na Egyptian, Iranian, Griego, Latin, Romano, Indian, Aleman, Espanyol, at iba pang lingwahe sa mundo. Dito na nagsama-sama ang mga tao, ayon sa kanilang wika, at dito na nabuo ang iba't ibang mga bansa sa mundo. Pero kahit iba-iba na ang kanilang lingwahe, ay dala-dala pa rin nila ang kanilang nakagisnan na relihiyon, at ito ang relihiyong mula sa Babylonia na ang kanilang Diyos ay si Nimrod na pinaniniwalaan nilang sun god, na may rebulto. At ang kanilang Diyosa na si Semiramis na may karga-kargang bata na si Tammuz. Dahilan upang kumalat ito sa buong daigdig. Si Nimrod dahil iba na ang kanilang wika, ayon sa kanilang mga bansa, ay nabago na din ang pangalan ni Nimrod. Si Nimrod ng Babylonia ay naging Ra sa bansang Egypt. Sino ito si Ra? Ayon sa World History Encyclopedia, under sa pangalang Ra, na nagsasabing, "Ra is the sun god of ancient Egypt." Sinasabi din dito na, Ra is the Egyptian word for sun. As a solar deity, Ra embodied the power of the sun, but was also thought to be the sun itself. Kaya makikita mo dito talaga na itong si Ra, na kinikilalang sun god ng mga Egyptian, ay galing lang talaga sa sun god ng Babylonia na si Nimrod.
At pagdating naman sa Persya, si Nimrod na tinatawag na Sun God ay naging mitra sa mga Persian at Iranian. Sinasabi din sa Encyclopedia Britannica na si Mitra ay associated with the Greek sun god, Helios, and the Roman Sol Invictus. Ayon sa Wikipedia, na si Sol ay personification of the sun and a god in ancient Roman religion. Sol Invictus was a Roman sun god. The name Sol Invictus means the unconquered sun. Upang maunawaan natin, ang Sol Invictus, ang naunang Diyos ng Roma, si Sol Indiges. Ang pangalang Sol Indiges ay nangangahulugang deified sun. Tulad ni Helios ng Greek mythology, sinasamba si Sol Indiges bilang Diyos ng araw, or sun god. Kaya hindi nakakapagtaka talaga na magmula sa pagano na Babylonia na si Nimrod ay naging ra sa Egypt, na naging mitra sa Persya at mga Iranian, na naging Helios sa Greek, at pagdating sa Roman ay naging Sol Invictus. At iisa lamang ang pinatutukuyan nito, walang iba kundi ang sun god worship.